si Vice Luna. Bago po ako magsimula ay gusto kong humingi ng paumanhin. Hindi ko po sinasadyang ternohan ng kortina ng graduation. Kalo ko kasi pag UP dapat maroon, hindi ka naman alam pati background maroon din. Anyway, isang mapagpalayang hapon, mga binibini, ginang at ginoo, mga nagsisipagtapos na alagad ng media mula sa College of Media and Communication. Ako po, si Jose Marie Borja Visceral, ayon sa aking birth certificate. Tutoy naman sa aking ina at mga kababata. Meme sa aking mga naka-naka. Mother horse sa aking mga little ponies. Advice ganda sa lahat ng madlang people. Kaya po sa pagkakataong ito ay hayaan ninyo akong batiin kayo na what's up, mga batang isola ng bayan! Goodness gracious! Kayo yung mga graduates ng UP! Hindi kayo ng Brady! Oh my God! What am I doing here? Wala mo paganda sa batch niyo, kaya invited ako. Oh my God, nakatitig kayo na sa akin. I'm so nervous. I'm gonna die! Charot. Nagpapagpag lang po ako ng nervous. Kinakabahan ko kasi ako talaga. Kanina pa ako nasa-stress kasi alam ko i-judge niyo ako. Dahil kilala ko mga pagkatao niyo mga taga-UP. Ang dami kong katrabaho sa ABS-CBN na taga-UP at lahat sila judger. So, alam ko po yan. Okay. Anyway, it is a great privilege to be back here in the University of the Philippines. I know how fulfilling it is to graduate in UP. Di niyo po na itatanong, I took up BA Political Science under the Department of Political Science of the College of Social Sciences and Philosophy. I also took up a 138-unit program that is highly focused on economic theory and mathematical statistical applications at the UP School of Economics. I also took up Bachelor of Public Administration at the National College of Public Administration and Governance here in UP Diliman. Yes, opo. Lahat po yan ay nangyari nung nanaginip ako 2 weeks ago. Hindi lang ako nakagraduate kasi ang ingay ng hilig ni Ayon, nagising ako. #Delulu. Simulan sa pool po, ay pangarap na ng nanay ko na makaranas ako ng college graduation. Kaya naman, Nay, eto na, I made it. I made it, Nay. At sa UP pa. Kabog, di ba? Tingnan nyo nga, no? Pag nagbiro talaga ang tadhana, di ba? Hindi ako nag-upkat. Hindi ako nag-enroll. Wala akong student number. Wala din akong thesis na pinagpuyatan, iniyakan at dinefend. Pero tignan mo, nandito ako sa graduation sa UP. Nasa harapan ninyo at pinapakinggan na para bang ako pa ang summa cum laude. Pero hindi ba ako ang cum laude, at least? Kasi yaman ko naman si small laude. Charot! Fantasy! Fantasy lang po yun. Kidding aside, maraming salamat po sa UPCMC para sa imbitasyon na dumalo sa napakahalagang pagtitipon ninyong ito. Nung sinusuri ko ang papel na ibinigay sa akin na magsisilbing gabay sa aking pakikipagtalastasan sa inyo ngayon, naloka ako. May rationale. Tama ba? Research paper ang atake, na-stress ang meme. Ngunit kiniliti ang aking hinuha sa salitang Dagita. Nagtanong pa nga ako kila Sir King, ano bang tama? Sabi nila, Dagita. Ay, nag-usap ka ate.
Sorry, nakakaabala ba ako sa kusap ko sa headset? Kala ko may ko-connect sa akin. Ma'am? Ma'am? Okay, sorry ha. Oo. Basta si mga taga-UV. Dagitag in English, spark or electricity or electric current. Electricity, electric current. So bakit ako na-invite? Kapag hindi si Mali Pangilinan, hindi pa siya ang may-ari ng Meralco. Baka busy siya. Charot lang. Dagitag isang maliit na liyab ng apoy na maaaring maging mitya ng mas malaki pang mga bagay. Wow. Deep. Taray ng team yun, no? Parang hindi pang graduation, parang pang fire prevention. Pero maganda na, magandang tunog. Dagitag. Sa totoong buhay ko, napakahalaga ng mga dagitag sa pagbuo ng aking pagkatao, ng aking mga pangarap, at ng aking prinsipyo. Lumaki po ako sa isang komunidad na ang bawat araw ay isang pakikibaka. Naramdaman ko na ang mabuhay ay hindi lang basta biyaya. Naranasan kong ang mga pangunahing pangangailangan ay hindi nakakamit ng madali at may mga araw na kami ay talagang walang-wala. Araw-araw ay isang laman na dapat mapagtagumpayan. Ang dagitag ko ay bubukal mula sa naranasan kong kahirapan. Mga pagkakataong nakakapamliit, nakakagalit. Naranasan niyo bang pagpawisang sa takot? Tuwing maniningil ang teacher nyo ng kontribusyon pero wala kang maibigay. Tapos pagagalitan ka at mapapahiya. Naranasan niyo bang hindi payagang makapag-exam kasi hindi ka pa nakakabayad, kaya palalabasin ka at mapapahiya? Naranasan niyo bang hindi pumasok sa classroom ng Christmas party kasi may exchange gift, wala ka namang dala, tapos may makakakita sa'yo at mapapahiya? Naranasan niyo rin bang masubsob sa kalsada dahil tumalon kayo sa jeep kasi wala nang natira sa katitig mong baon para sa pamasahe, tapos may nakakita sa'yo at mapapahiya? Mababaw ba? O ito na natin ang sharing. Trigger warning, kwento ng karahasan. Naranasan niyo bang mapaslang ang tatay niyo, pero hindi kayo nakakuha ng hustisya kasi wala kayong pamasahe para sa paulit-ulit na pagpunta sa City Hall, kaya ipinagpasa Diyos niyo na lang? Naranasan ko yun. Naranasan ng pamilya ko yun. At ilan lang yan sa napakarami kong naranasan sa buhay. Sa ibang tao, bubog ang tawag nila dyan. Bubog na ubod ng sakit tuwing masasaling at mapag-uusapan. In my case, these experiences did not break me. They started a spark inside of me. These experiences made me realize that I do not want to be poor. So I decided I would not continue to be poor. I knew I needed to stand up. I knew I needed to step up. I knew I needed to hustle and work very, very hard. Hindi ako sigurado kung saan at paano, pero kailangan kong magsimula. Kung ano man ang gagawin ko, kailangan kong galingan at pagpusayang dahil gusto kong manalo. Gusto at kailangan ko manalo dahil ayoko nang mapahiya at muling mamatayan at mapagkaintan ng katarungan dahil kami ay walang-wala. Sa napakaraming pagkakataon na ibinahagi ko ang mga kwento kong ito sa aking mga palabas sa telebisyon at sa mga interview sa iba't ibang platforms. Ninais kong magbahagi ng mga piraso ng buhay ko sa mga manonood at tagapakinig sa pagbabaka sakaling makapagbigay ito ng inspirasyon sa iba upang mamulat sa katotohanan sa Pilipinas ay mahirap maging mahirap. Mahirap maging mahirap dahil simulat sa pool tayo ay pinamumunuan ng pamahalaang walang maayos na sistema upang mapadali at mapagaan ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Sa bansang ito, wala kang ibang aasahan kundi ang sarili mo. Amen? Napakapalad ko dahil ang kasipagan at husay ko ay dinikitan ng swerte.
Maraming Pilipino ang masipag at mahusay, ngunit hindi makausad dahil mas malaki pa ang gastos kaysa sa sweldo. 600 plus may kaltas pa. Yan ang kita ng pangkaraniwang manggagawa, depende sa kung saang region ka. Pero humigit kumulang 300,000 ang sweldo ng senador na hindi pumapasok at nawawala. Nasaan ang hustisya? Sa Pilipinas, manganganib ang buhay mo kung ikaw ay magkakasakit at mapunta ka sa ospital na walang kama, walang espasyo, walang mga aparato. Kaya naman ang mga politiko, gamit ang pera mula sa kinaltas sa kapiranggot mong sweldo sa Singapore tatakbo pang may sakit kasi doon maganda at kumpleto ang serbisyo. Slay! Atake kung atake. Ngayon yung sabihin may hustisya sa bansang ito. Ilang beses naman akong pinagsabihan at tinangkang pigilan. Nakakatakot man pero pinili kong ipaloob ang mga temang ito sa aking komedya at tahasang magsalita sa aking mga programa sa hangaring lumikha ito ng dagitag upang patapangin ang iba pang gising at gisingin ang mga nahihimbing at wakasan ang sistema at pamamayagpag ng mga nang-aabuso at lalong nagpapahirap sa mahirap ng buhay ng mga Pilipino. Gamit ang komedya at ang pinahiram na plataforma, maaaring magbukas ng diskusyon at magpalayog at magpadaloy ng iba't ibang opinyon. Gaya na lang ang sa Miss Q&A. Do you watch Miss Q&A? Oh, ang daming bakla. Gaya na lang sa Miss Q&A, minsan kong naitanong, sino ang mas mabilis lumipad? Si Superman o si Saldico? Kung ikaw si Darna, malulunok mo pa ba ang bato? Sa simula ay maaaring nakakatawa. Ang di nila alam, pailalim kong ipinapaalala sa kanila na hanggang ngayon ay marami pa rin hindi nasisingil sa mga kasalanan nilang ginawa. Ilan pa lang ang nakukulong. Malaya pa din ang mga utak ng korupsyon. Tama? Hindi ko mapapayagang lumamlang ang galit ng mga tao at tuluyang makalimutan ang mga mahalagang isyu na pilit tinatakpan ng iba't ibang usapin na likha ng mga nagmamanipula ng naratibo. Dahil sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa pagbuloktot ng lipunang napapalibutan ng diskriminasyon, opresyon at disinformasyon, ng mga lingkod bayang nagnanakaw sa taong bayan, ng sistemang sumupok sa prangkisa ng aking network na kumitil sa maraming kabuhayan at karapatan ng malayang pamamahayag, doon ko higit na naunawaan. Ang aking saysay ay higit pa sa pagpapatawa, sapagkat ang mikroponong tangan ng aking kamay ay ang aking kapangyarihan. At kaakibat nito ang pananagutan ko sa aking mga taga-subaybay, ang tamang paggamit sa aking boses at plataforma. Magpapatawa at papalakpakan, pero kakalampagin din ang sistema. Gaganap ng iba't ibang papel sa pelikula, pero magsisilbi ring panimulang puwersa na hamon sa nakasanayan. Noon, ang mga bakla nasa gilid o nasa likod ng bida o nasa likod ng kamera. Ngayon yung bakla nasa gitna na dahil siya na ang bida. Araw-araw kami maghaharutan sa isang noontime show. Pero kailangan ko rin maghatid ng mensaheng gigising sa kamalayan at tutulak sa publiko na mag-isip, makiramdam, kumilos, o kahit man lang magsimula ng diskurso. Kailangan kong magpahirap ng boses ko sa mga hindi nakakapagsalita at hindi makasigaw upang ang dagitap, nananahan at pinagtapoy sa aking isipan at damdamin ay maipasa ko sa marami, lalong-lalo na sa inyo, mga kabataan. Para kayo naman ang magsilbing liwanag sa kabiniman na ating patuloy na kinasasaglakan. Pagkatapos ng araw na ito, may kanya-kanya kayong landas na tatahaki. May ibang magtatrabaho sa mga pribadong kumpanya, may ibang papasok sa politika, may ibang magsisimula ng sarili negosyo, o may papasok din sa industriyang kinabibilangan ko. Saan pa kayo dalhin ang inyong mga paa? Much is expected of you because you are the product of the country's premier university. You are expected to spark change.
change, not chaos. You're expected to share your education, not disinformation. Hindi kayo ang magsisimula ng korupsyon. Hindi kayo maghahasik ng kasinungalingan. Hindi kayo ang magliligaw at magmamanipula ng opinyon ng publiko. Hindi kayo ang magpapasimuno ng impunidad. Hindi kayo ang magtatakip sa mga dapat managot sa batas tulad ng ibang politiko na nagtapos din sa universidad na ito gaya na lamang nila Senator. Basta, alam nyo na yun. Sabihin ko sa akin, parang may nakita akong pulang ilaw sa noo ko ka. Galing doon. Sir, maayos bang security po yun? Thank you. Thank you very much. Sa kaibuturan ng inyong mga puso at kaisipan, tuklasin ninyo ang nananahadyang tahimik ngunit makapangyarihang dagitab na naghihintay na magliyaw. Naway ito ang magsisilbing liwanag na hindi lang kayo dadalhin sa tagumpay sa inyong mga karera, kundi magbubukas sa landas ng mas malaking panawagan. Ang punuin ng dangal at husay, ang bayan, ang mundo, at ang henerasyon ninyo sa paraang alam at kaya ninyo. Malungkot ko kayong binabati sa inyong pagtatapos. Mabuhay ang pag-asa ng bayan. Mabuhay kayo ng mga scholar ng bayan. Magandang hapon. Pasasalamat at pagpupugay kay Vice Ganda ang palauring pandangal sa taong ito. Inaanyayahan ko po muli si Decana Labiste kasama ang mga miyembro ng